Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stang Lumpo. So, ang gagawin natin ngayon, itong ating santan. Dahil napansin ko, madali siyang malanta. Okay? So, kapag madaling malanta, ang kanyang ilalim ay sigurado na root bounded na. Mas marami na yung ugat, mas kukunti na yung pinakalupa. So kailangan nating magbawas ng sanga, ay magbawas ng ugat para magpanibago. Okay? Bawasan ang ugat, magpalit tayo ng lupa or yung kanyang medium. Okay? So parang healthy. So kung makita nyo yung ating halaman, pero para sa akin madali siyang malanta. Hindi mo lang madiligan ng isang araw, halata mo na nalalanta ang kanyang mga dahon. So that's the time na root bounded na dito sa baba. Okay? So bawas and then tanim ulit. Okay? So let's start. So unahin natin yung taas na gupitan. Yan, kailangan may balik natin yung kanyang forma. So yung mga sumobra dyan na sanga, kailangan magupitan lahat. Yan, so unti-unti nyo makikita dito yung kanyang itsura. Bagamat may mga bulaklak pa, pero matatanggal yan dahil kailangan nating gupitan. So dito yung mga kanyang bulaklak, tatanggalin natin yan. So wag tayong manghinayang kung yun ang ikagaganda ng ating halaman. So abangan nyo ito hanggang sa ito ay makarecover at mababago yung kanyang itsura. Okay? So habang ginugupitan natin ito, yung kanyang mga sanga, yung napaggupitan, lalo itong sumisiksik. Yan. So habang pabuo ang ating halamang bonsai, pakunti ng pakunti ang ating ginagawa dito. Yan. So gupit-gupit lang and then saka natin i-uproot. Inuna lang natin dito sa parting taas para balance. Dahil mamaya yung kanyang ugat naman yung ating puputulan. So vice versa yan. Kapag tayo ay nagpuputol or nag-uproot ng ating halaman, nagputol tayo ng ugat, dapat putulin din natin yung kanyang mga sanga. So hindi gaanong mainit ngayon, so okay lang sa kanya na hindi na natin ito kalbuhin dahil tag-ulan naman. Pero kapag ito ay summer, dapat mong kalbuhin para hindi mahirapan yung ating halaman, maiwasan yung stress na ating tinatawag. Kapag stress ang halaman, maaari itong mamatay. Hindi makayanan yung supply ng tubig sa kanyang mga dahon o sa kanyang katawan. Hindi maibigay yung sapat na pangangailangan. Guya. Hindi maibigay yung sapat na pangangailangan. Ang mangyari, mamamatay. Okay? So kailangan nating putulin dito yung kanyang pagkakatali. Tsaka natin tatanggalin. Yan. So nakita nyo naman yung ating ginawa. Nagupitan na. At unti-unti na nating i-uproot. Yun. So totoo nga yung ating hinala na mas marami ng ugat. Yan. So nakita nyo? Pumuti. So kaya pala ganyan yung madali siyang ma-dehydrate. So yun ang dahilan kung bakit madaling malanta. Yan. So itakin na natin para mas mabilis yung trabaho. Okay? So nakita nyo, napakaraming ugat sa parting ilalim at babawasan natin ito. Yan. Tanggalin lang natin yung iba niyang mga ugat at
ibalik ulit ito. So ang mangyayari dyan, papalitan lang yung medium or yung pinakalupa. Yan yung kanyang bagong kakainan. So marami-raming ugat. So kung hindi ako magkakamali, mga 7 months bago ulit natin ito na-uproot. So yun ang dahilan kung bakit madali siyang malanta. Kapag ganun na yung ating halaman, i-uproot mo na. Sure yun na mas marami na yung ugat kaysa yung kinakainan. So after nating matanggal lahat ng ugat, so nakita nyo 50-50, 50% yung tinanggal natin, 50% ang naiwan. Okay? At palitan natin yung pinakalupa. Yan. So ipantay lang natin ito. At kung mapapansin nyo, mayroon siyang panali. Okay? Huwag nating kalimutan yung panali para fix everything. Aguy. Fix everything. Baka mapunta sa iba. Kailangan mong talian, baka sakit sa kapitbahay pumunta. Aguy. Shout out sa mga sa kapitbahay na punta. So kailangan nating itali. Yan, katulad yan, yung ginagawa nating fix everything. Kailangan kapit na kapit. Yan. So dapat hindi magalaw para hindi mapunta sa kapitbahay. Ang daming pupuntahan sa kapitbahay pa. Saklap nun, bes. Yung iba nga sa best friend na punta. Ang taman, wag magagalit. Totoo ang ating sinasabi. Yan. So nakita nyo, fix everything. So yan guys, natapos na nating i-repat or i-uproot and then pinalitan yung pinaka-medium niya. So nakita nyo naman kanina pagkatanggal natin ng pagkataas natin itong ating puno, punong-puno na ng ugat. Okay? Isa yun sa dahilan kung bakit kapag hindi nadiligan ng isang araw ay kusang madaling malanta. Okay? So ganun lang ang ating gagawin kapag ang ating halaman mabilis malanta. Ibig sabihin root bounded na dito sa ilalim. So pinalitan lang natin ng soil and nagbawas tayo ng ugat. Okay? So ganun lang ang ating gagawin. Ito na yung kanyang itsura after nating may repat. Yan. So gumanda ulit yung ating halaman. At sure ako na lalong gaganda ito dahil panibagong soil yung kanyang kakainan. Yan. So nakita nyo, paganda ng paganda habang tumatanda ang ating halaman or yung bonsai, lalong gumaganda. So yan guys, pugi na ulit ang ating santan. Okay? So antayin natin ito na makarecover. Ilagay lang muna natin sa medyo lilim, saka natin ipulsan. Okay? Hindi na tayo magbabawas ng dahon. Okay? Dahil nagbawas naman na tayo dito sa kanyang mga sanga. Okay? So maraming salamat at nasamahan nyo na naman si Bonsai Sanglumpo. Hanggang sa muli. Bye bye.